Good day. So, turuan ko naman kayo kung paano mag-multiply at mag-divide ng radical expressions. Okay? So, sa pag-multiply at pag-divide ng radicals, meron tayong condition. Tatlong case. 3 cases. Kasi hindi tayo basta-basta pwedeng mag-multiply or mag-divide ng radicals. So, 3 cases. Una, yung steps natin kapag yung radicals ay may parehas na index or radicals with the same indices, yung case 1, case 2, radicals with different indices but the same yung radicals. Yung nasa loob, parehas. Pero magkaiba lang index. And case 3, parehas magkaiba. Okay? So let's have an example. Yung case 1, di ba, radicals with the same indices. O, kung mapapansin nyo, yung index nila parehas 2, parehas square root. So kapag case 1, ito lang yung step na dapat yung tandaan. Labas sa labas, loob sa loob. So ibig sabihin, lahat lang ng nasa labas ang pwede mong i-multiply sa labas, tas lahat ng nasa loob, yung sa loob lang yung pwede mong i-multiply. That's under case 1. So dito, multiply lang natin. Pwede kayong magdirekta ng multiply or pwedeng sa simula pa lang mag-simplify kayo and then multiply. So dalawa yan. Pwedeng direktang multiply tapos mag-simplify or simplify then multiply. Dalawa. So gawin ko muna. Okay? Parehas. Gagawin ko parehas. So simula muna na direkta. So pag minultiply natin yung labas sa labas, di ba yung labas niya 3 tas ito negative 4. So 3 times negative 4 is negative 12. Okay? And then yung loob naman natin ay um, square root of 16 times 5 is 80. Okay? So, meron na tayong negative 12 square root of 80. Ngayon, di ba sabi ko nga, isi-simplify natin pagkatapos natin i-multiply. So, ang 80 ay pwede natin siyang, di ba, under yun sa condition 1, dapat daw walang perfect n power. So, i-divide natin siya doon sa perfect square na mas mababa sa kanya. And 80 is divisible by 16. So, magiging negative 12 square root of 16 times 5. Ayan. Then, square root of 16, magiging 4. So, yung negative 12 sa labas mo, ang square root ng 16 ay 4. So, kailangan mong i-multiply yan doon. And then, square root of 5. So, 12 times 4 is negative 48 square root of 5. This is our final answer. Ayan. Direkta, then simplify. Paano naman yung isang way? Pwede kasing i-simplify muna natin bago tayo mag-multiply. Diba? Kung mapapansin nyo, si 16, perfect square siya, diba? So, i-copy ko lang to kasi si 5 hindi naman pwedeng ma-simplify. So, 3 square root of 5. And then, pag sinimplify ko yung 16, negative 4, diba? Ito yon. Ang square root ng 16 ay 4. So, lalabas na wala ng radical sign. And then, 3 square root of 5 times negative 16 na siya. Kasi naka-multiply. Ngayon, i-multiply na natin yung negative 16 kay 3, hindi kay 5. Kasi nga labas sa labas. So, negative 16 times 3 is negative 48. And then, copy lang natin yung square root of 5. So, same lang siya ng sagot. So, it's up to you kung saan kayo mapapadali. Kung direkta simplify or simplify then multiply. Okay. Next example. We have cube root of 4x cubed and cube root of 2x raised to 4. Gawin natin yung direkta. So, since wala tayong numerical sa labas or wala tayong nasa labas, loob sa loob na lang. Cube root of 4 times 2 is 8. And then x cubed times x raised to 4. Di ba yung laws of exponent, add lang natin. Copy the variable x and then add 3 plus 4. 3 and 4, we have 7. So 8x raised to 7. And then simplify natin. Cube root of si 8 ay perfect cube. So, pwede natin siyang i-rewrite as 2 cube. And then si x raised to 7, since yung 7 is greater than the index, which is 3, i-factor natin si 7 ng patatlo-tatlo. Kasi yun yung index. So, x cube, another x cube, and x. So, sobra-sobra na. Dalawang x cube lang. Yan. So, x cube, tsaka x. Yan. So, 7. Then,
lahat nung may exponent na kaparehas ng index, pwede na nating palabasin or i-simplify. So si 2 cube, paglabas niya, 2 na lang. Si x cube, paglabas niya, x na lang. At yung isang x cube, paglabas, x na lang. And then copy the remaining expression inside, yung hindi kayang masimplify, which is x na lang. Okay? And then, pwede natin itong ma-multiply. So, final answer is 2x squared cube root of x. Okay? Ito yung direktang multiply and then simplify. Now, check natin kung parehas ang sagot kapag nag-simplify muna tayo bago mag-multiply. So, si 3, cube root of 4x cube, pwede nating masimplify, di ba, si x cube. Dito pa lang, pwede na natin siyang mapalabas. Kasi same yung index sa exponent. So, x cube root of 4. Yan. Tapos, si cube root of 2x raised to 4, si x raised to 4, pwede natin siyang i-factor as cube root of 2x cube tsaka isang x para mapalabas natin yung isang x. So, magiging times x and then cube root of 2x. Yan, yung natira na 2 tsaka yung x. Okay? Now, multiply na natin yung process natin, labas sa labas, loob sa loob, x times x squared, and then cube root of the product of the radicands, we have 4 times 2x is 8x. Now, si 8 is a perfect cube. So, paglabas niyan, 2. Cube root of 8, 2. So, paglabas niyan, magiging 2, and then copy natin yung x squared, cube root of x. Ayan, ito na po yung final answer. Nakaparehas nung nauna. So, ibig sabihin, you can either choose yung direktang multiplication then simplify or simplify mo muna bago mo i-multiply. You will still get the same answer. Okay? Okay. Dito naman sa division naman of radicals with the same indices, ganun lang din, labas sa labas, loob sa loob yung pagdi-divide. Na since wala tayong numerical, what if meron tayong numerical dito na 10, tas ito ay 2, lagyan ko lang. So, ganun lang, divide lang natin, 10 divided by 2, that's 5. And then we divide the radicands. Square root of 12 divided by 3 is 4. Now, as you can see, 4 is a perfect square. So, get the square root of 4, magiging 2. Anong gagawin natin siya doon sa nasa labas? Multiply. Final answer, 10. Ganun lang sa pagdi-divide. Okay? What if hindi divisible? Okay, sige. 3 square root of 10 over 2 square root of 4. Sige, ayan. So, kapag ganito, simplify lang natin. Automatic yung 3 over 2 na siya kasi hindi naman divisible ang 3 sa 2. And then, ito naman, yung may square root. Pag sinimplify natin siya, magiging square root of 5 over square root of 2. Kasi they are both divisible by 2, 5 and 2. Ayan, di ba yung process natin? Kapag may radical sa denominator, we're going to rationalize. So, anong rationalizing factor? So, since square root yan, ang rationalizing factor niyan ay yung sarili niya isang beses. Okay? So, that's square root of 2 and square root of 2. Okay? And then, multiply lang natin. So, 3 square root of 10 over yung 2 natin dito, tapos square root of 4. Ayan. Diba? May square root pala yung 4. Sorry. Parang binalik ko lang. So, 3 square root of 10 over 2 times the square root of 4, 2. Ayan. So, magiging 3 square root of 10 over 4. Parang pinakita ko lang sa inyo yung process ng pag-rationalize. Pero, dito pa lang, pwede na yung sa given ko. 3 square root of 10 over 2. Ano ang square root ng 4? 2. So, magiging 3 square root of 10 over 4. Dito pa lang pwede na. Okay? Pero at least, alam niyo yung pag nire-rationalize, ganun yung nangyayari. At least, di ba, still, same pa rin yung answer natin. Ito, katulad dito. So, the given is square root of 8n squared over square root of 10n. So, simplify lang natin yan kasi hindi natin pwedeng ma-divide ang 8 sa 10. So, magiging, pag dinivide natin to both by 4, ay by 2, magiging 4 to, tas ito 5. Tapos, yung n squared tsaka yung n, pwede yan. Di ba sa division law, sinusubtract natin ang exponent. Di ba n squared divided by n, subtract lang natin
magiging n na lang. Kasi dalawang n yan eh. Dalawang n, tas cancel na yung isa cancel, n na lang natira. So magiging 4n na lang to over, ang natira dito ay square root of 5. Wala na yung n. Ayan. Eto ngayon, magra-rationalize tayo. Since square root yan, so times natin by square root of 5 over square root of 5. Kung ano yung denominator. And then, um, ito, sige, multiply natin. Square root of 20n over 5. Ayan. Kasi square root of 25 and square root of 25, 5. Na kung papansin nyo, si 20 pwede pang masimplify. Pwede siyang 4 times 5 tas n over 5. Si 4 may square root, so magiging 2 square root of 5n, square root ng 4, 2 over 5. Ayan na yung sagot. Ngayon, hindi mo pwedeng i-divide ng 5 sa 5 kasi nga nasa loob yung 5, ito nasa labas. Labas sa labas, loob sa loob. So that's the final answer. Okay? Next. Under condition 2, ganito lang. Same indices, same radicands, different indices. Kapag ganito kasi, para siyang i-rewrite muna natin sa exponential or fractional exponent or pwedeng may directa later. So kapag nire-write natin to magiging 3 raised to 1 half. Tapos ito, 3 raised to 1 third. Di ba sa laws of exponent, kapag magkaparehas ang base, ina-add natin yung exponent. Di ba? So ang mangyayari magiging 3 raised to 1 half plus 1 third. So i-apply, plus lang natin yung fraction natin. Di ba? 1 half plus 1 third. Cross multiply lang. 3 plus 2 over 2 times 3, 6. So that's 5 over 6. So ibig sabihin, yung bago nating expression is 3 raised to 5 over 6. Tapos, i-rewrite natin sa radical, we have 6th root of 3 raised to 5. Or, 6th root of, evaluate natin, 3 times 3, di ba 3 times 3 times 3 times 3 times 3, we have 9, 9, 27, times 9 is 343. Tama ba? 63, 6, 18, plus 24, 243. That's 243. Okay. Yan na yon. Now, yung shortcut niyan ganito. Alam natin na ganun yung nangyayari. So, square root of 3 times cube root of 3. Kapag same yung radicand mo, kunin mo na lang yung radicand 3. Tapos, pagplasin mo yung index. Ano yung index nito? 2 matic. 2 plus 3, 5. Yun na yung bago niya. Tapos, pag minultiply mo na, yun na yung index. 2 times 3. Okay, ulit. Yung 2 plus 3 na 5, siya yung exponent. Tapos, yung 2 times 3 na 6, siya yung index. Yan yung shortcut. Yung 2 and 3, yun yung index ng dalawa. So, 3 cook 6th root of 3 raised to 5 or 6th root of 243. Ganon. Ganon lang siya. Okay? Next. What if division naman? Okay. So, sa kapag ganito, diba, 6 divided by 2 is matic 3. So, ito na lang yung simplify natin. Iwalay muna natin siya. So, square root of 2x over cube root of 2x. Yan. Ano yung sinabi ko sa inyo? Diba? Pwede naman na, okay. So, sige. Try natin yung pagsisimplify. So, 2x raised to 1 half and then 2x raised to 1 third. Ganyan. Diba kapag division law, sinusubtract natin. So, magiging 2x raised to 1 half minus 1 third. Bakit pwede? Kasi magkapares naman ng base eh. Okay? Kapag, ayan, 2x raised to, kapag ito ay subtract natin, di ba pag nasusubtract ng fraction, we have 1 half minus 1 third, butterfly 3, multiply yan, 3 times 1, 3, capital subtraction, 2 times 1, 2, over multiply ulit 6, 1 over 6. So magiging 2x raised to 1 over 6. And then, rewrite na to radical, 6th root of 2x. Then, idikit na natin yung 3 natin kanina. Pagsamahin na natin yung 3, tapos yung 6th root of
2x. So this is our final answer. Yan. Kaya lang gagawin. Okay. Pwede naman kayo mag-rationalize. Pwede rin hindi. Kaso tatagal tayo pag magra-rationalize agad. Yung sa simula, pag nag-rationalize, tatagal. Okay? Okay. Case number 3. Different radicands and indices. Ito, totally magkaiba. So, ganito ang gagawin. Si square root of 3, di ba pag na-rewrite natin siya, magiging 3 raised to 1 half. Tapos, yung 4 ay 4 raised to 1 third. Hindi natin pwedeng i-add itong dalawa kasi magkaiba siya ng base. So, ang gagawin lang natin, i-rewrite lang natin si 1 half at 1 third into similar fraction para pwede natin siyang mapagsama. Okay, pag ganito. Diba 3 raised to 1 half siya. Tapos yung isa 4 raised to 1 third. I-rewrite natin yung 1 third at 1 half para maging, hindi, gagawin natin similar fraction. Kunin natin yung LCD ng 2 and 3. So, magkakaroon tayo ng 3 tapos panibagong fraction yan. Kasi masisimplify eh. I mean, kukunin natin yung similar fraction. Dapat pareha sila ng denominator. So, yung LCD ng 2 and 3 ay 6. So, yung 6, yun na yung panibagong denominator ng dalawa. Then, yung process lang natin, 6 divided by 2, 3 times 1, 3. Kabila, 6 divided by 3, divide yan, tapos multiply dito. 6 divided by 3 ay 2 times 1, 2. So, ito na. So, meron na tayong panibagong fractional exponent. So, meron tayong 3 and 3 over 6 times 4 raised to 2 over 6. So, kapag ganito, dahil parehas na ng denominator, pwede na natin siyang isulat into a single radical expression. Paano? Magiging 6th root na siya ng 3, tapos yung 3 na exponent na tira, times 4 squared. Ayan. Ganun yung mangyayari sa kanila. And then, i-evaluate na natin. So, 6th root of, ito ay 27, kasi 3 times 3 times 3, times 16. And then, times lang natin, 6th root of 27 times 16, 27 times 16, 42, 4, 12, 16, 7, 2, 2, 13, 432. Yun na yung simplest form na ng case number 3. Okay. Paano naman kapag division? So, ito. Ayan. So, pwede tayong mag-rationalize or pwede din naman i-rationalize na lang natin. Okay. So, ang gawin natin, yung 12 and 4, pwede naman siyang ma-divide. So, may 3 na agad. 12 divided by 4, 3. Ayan. Mamaya na natin yan. So, i-rationalize natin yung, ayan. So, di ba ito ay 3x, tapos ito ay cube root of 2x. Di ba ang rationalizing factor, since cube root to, ang rationalizing factor niyan ay dalawang beses niya. Kasi tatlo dapat, di ba? May isa lang 2x, so dalawa na lang. So, cube root of 2x at isa pang 2x. Ganito na lang. Tapos, cube root of 2x at isa pang 2x. Yan. Pag minultiply natin, hindi natin to pwedeng i-multiply kasi magkaiba ng index. Diba sabi bawal sa case number 2? Ay, sa case number 3. Ayan. Case number 3 ng multiplication, bawal. So, isusulat ko lang muna siya as square root of 3x tapos cube root of 4x. Gawin ko ng 4x kasi pag minultiply ito, 4x squared rather. Yan. And then, all over, matik to, 2x na. Kasi di ba 2x, 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 tatlo. So, lalabas na siya as 2x. Dito na lang tayo magfo-focus sa numerator. Di ba sa numerator, pag magkaiba, ganito. Siya ay magiging 3x raised to 1 half. Tapos, ito ay 4x squared raised to 1 third. 1 third. So, kailangan natin maging similar yung fraction natin over 2x. Yan. So, pabaliktad na ang gagawin natin. Di ba yung kanina 1 half 1 third din? So, ito ay magiging pag 3 over 6, tas ito magiging 2 over 6. Ganun lang. So, ibig sabihin, magiging 3x raised to 3 over 6
Tas yung isa, 4x squared raised to 2 over 6. And then, rewrite natin siya into a single radical expression all over 2x. Magiging sixth root of yung 3x natin naka-cube, tapos yung 4x squared natin naka-squared. Ayan. All over 2x. Next, di pa tapos. Sisimplify na natin to. So, sixth root of ito ay 27x cube. Ito naman ay 16 times 16x raised to 4. Ayan. Over 2x. And then, we have 27 times 16. Nagawa na natin to kanina. 27 times 16. Nagawa natin, balik ko lang. 432. So, meron tayong sixth root of 432 x raised to 7 add lang over 2x. Tapos, copy ko na yung 3 dito. Yan. Na yung x raised to 7, sobra siya sa index. So, pwede natin siyang i-factor as x raised to 6 at saka isang x para makalabas to. So, paglabas niya, magiging 3. Tapos yung x na lumabas, sixth root of 432x all over 2x. Cancel yung x. Yes, sobrang haba. And our final answer is 3. Sixth root of 432x all over 2. This is now our final answer. Yun lang po. Medyo maano lang yung case 2 and 3 pero hindi naman na siya ganun. Thank you.